Jonas versus MP3 naman, hindi ko napanood to ng live. Pero yun, dito natin uhusgahan sa video. Tara. Hindi pala ako nakapag-coin toss pero wala na palang coin toss. Pinag-usapan na ni Jonas at MP3. Mauna daw si MP3. Pakinggan natin. Unang banat, second side 15, MP3. 10 years ago, na-inspira akong bumatel dahil napanood ko si Sak Maestro. Kaya naging pangarap to. At nung Gubat 11, siya yung main event sa pinakaunang laban ko. Kaya nung lumabas yung poster, tangina, sinong mag-aakala ng ganto? Ang dahilan kung ba't ko to ginagawa na sa baba na ng pangalan ko. Dahil sa'yo. Salamat, Jo. Pero Ano yun? May ingay yung speaker. ipapakita ko nga di ako ngayon maaapi. Pagkablaw tong idol nyo ay hahandusay sa tabi. Pagkatapos nun sa Mick and Chill ang kanyang lamay mga pre. Para tipid kasi si Mot daw nanlilibre ng kape. Gago, issue. Ano? Manlalait ka na naman ng itsura? Yan ba yung strat ngayong gabi? Kesyo mukha akong ganyan, mukhang ulul mukha ba akong may pake? Ang ironic lang kasi na manggagaling sa kanya yung ganong klaseng mga angle. As if di siya banlag, tsaka pandak na nalaglagan ng pustiso habang bumabatel. Sabi mo nung ginawa ng Diyos si Plasma, di siya nilagyan ng puwet? Napaka-OA ni tanga. Parehas lang kayong mukhang ginawa ng Diyos nung nag-OJT pa siya. Gago ka, lagot ka kay Jesus. Nanlalait ng diferensya yung may diferensya. Ang ironic malala, parang DDS na sinisisi si BBM kung ba't palpak ating bansa. Pero ganyan talaga pag Joker, nagmumukhang impressive kahit petiks lang yung bara. Pag kami nagbitaw ng mukha kang Aerox na matte black, puta, sa tingin nyo ba gagana? Si Frus, mukhang Aerox na matte black kasi maitim? Yan lang ba yung pinupuna? Pues tingin ko sa'yo, mukha kang e-bike, wala kang binubuga. Kasi okay lang daw walang kwenta, basta may pera. Nung laban nila ni Sir D, anong kanyang kinakapitan? Pues ito sampal na malapitan ng matauhan ka kaibigan. Kasi di ba ayaw mong makumpara kay Sinyo? Pues mukhang di malayo ang pagitan. Mga nagyayabang ng pasarapan kasi iwan sa pagalingan. I won't step aside, I'll testify, mas recognize ka pa. But I'm not petrified sa petty lines, I'm ready by tara. Kaya banlag, you better set your sights sa left and right, tanga. Ika'y iwan sa second sight kahit may second sight ka pa. Kaya nas, wag ka magangasa, pinipilit mo na mas, mukhang malakas na. Gimik di kita kaklase, ba yung antas, mas didiin itong ampas at mapapascratch ka. Parang chiki Brad, wala kang binakbat. Di ko hinangad na maging ikaw pas. Kung alipin ka ng masa, sige palakpak. Manatili ka ng watangin na masaklap, pero sige na lang repa. Kung sa kwela ka na mas naging mabeta, di ka win mo pa. Walang kwenta mga pesa gaya-gaya na ideya, ginawa na nilang meta, yan ang technique niya. Pues eto, kabit-kabit na speed, pinapakitaan para bang ako ang mentor niya. Kaya di ako takot sa second bong sight tonight kahit bumwelta papalentong ka. Nice flow, napakagandang flow no, malinis. Para kay MP3 malinis, yung mga punto rin, talagang rekta din. Gusto ba? Oh, Kuya Flick, okay ba yun? Okay yun. Okay daw. Okay daw. Kaya kung style class yung hinahanap, yung dala ko pang balagbagan. Kahit bumuka yung third eye ko, di niya ako kayang pakitaan. Kaya fuck second sight, boss. Palitan mo yung pangalan. Ngayong asintado yung kalaban, isang sight lang ang kailangan. Portillos, pas muna ako dyan. Kalaban ng kid na yan. Ano masasabi natin? Performance, maganda. May magaganda rin siyang angulo, may magagandang punchline. Pero syempre dahil Jonas kalaban niya, kailangan niyang makuha din yung expectation ng crowd. Pero props dun sa flow malinis. Anyway, pakinggan muna natin Jonas. Asintado raw, yawa. Yung 8 lines niyang pang-umpisa kay Mot pa tumama. Paano asintado? Ang inang to, tarantado. Ay, kamusta? Judge na tanga. Kilala mo ba kaharap mo ngayon?
Isa sa respetadong hurado na matalino magdesisyon. Diyan ka mayayari kay Jonas, yung ganyang atake na kumokonekta. Wala akong paki sa galing, sa lupet. Hindi ako dyan nagre-rate. Kasi ang judges na mahusay ay lumalagay sa safe. Ang judges na mahusay lumalagay sa safe. Puking ina mo. Ikaw, tanga-tanga ka eh. Bobo ka maghurado, pati sa pag-iisip. Tinulongges ka ng incheck. Pumayag ka mag-judge, alam mo kasali ka sa naganap na tournament. Pero wala raw nangyaring lutuan. Wala talaga. Si Enigma, hindi yan manloloko. Kita niyong sa Cebu ginanap. Bisaya si Van. Bisaya si MP3. O di ba ang linis ng pagkakabobo? Alam mo sa nangyaring yon kung anong pinaka nakakatawa? Gumawa ng mahabang post si Arik para lang sabihin hindi ka tanga. Gago. Kilala natin si Enigma. Pag hindi totoo ang paratang, yan ay tahimik lang talaga. Kaso sobrang bobo mo, kulang na lang gumawa siya ng kanta. Ba't kasi eto pinag-judge mo? Di ka man lang ba nag-doubt? Mukhang kahit manood lang to, mukhang bobo rin to mag-crowd. Tangina, nakukuha na agad ni Jonas yung round 1. Excuse me. Perwisyo ka, MP3. Tangina mo, 46 lang butas niyan sa mukha dahil sa'yo naging 50. Ba't eto nilaban mo sa akin? Wala ka na bang ibang mahain? Kayang-kaya tong kawawain ng mga nagsasalitang pagkain. Gago. Hoy, saging ako. Huwag mo naman akong tsupain. Wala na, kuha na agad ni Jonas. Bilang underdog na MP3, kailangan ma-reach din yung expectation eh. Kailangan makuha. Tanginang MP3 to kung ano-ano hinahalay. Pag nakakita to ng bakery, kakantot din to ng tinapay. Hindi, yung mga ganyang kantot-kantot saging gasgas na yan na anggulo. Ang gusto kong pagtripan ay ang mukha mong magulo. Hoy, rapper na walang baba. Yung mukha mo tol, ang sagwana. Lahat ng picture mo kay Ma'am Ninya parang photoshoot ng iguana. Gago. Pero yung mga ganyang hilat siya, puta safe yan sa holdapan. Kasi kahit ako yung holdapper, ang hirap mong tutukan. Tanginang MP3 to, nakakalito yung leeg. Ikaw lang ang kilala kong tao na hanggang dito yung dibdib. Gago. Ba't ba ganyan yung neck mo? Ang taba na sobrang haba. Pag sinaksak kita sa leeg pa rin yung tama. Ano nga kala mo, seseryosohin kita? Ulul, hindi ka importanteng MC, kaya wag kang umastang parang gold. Puki ng inang MP3, lagayan lang kita ng bold. Shit. Ang ina mo, kaya MP3 yung bad trip ko, wag mong sagarin. Kasi kaya kitang iswap sa my phone sa mga kakilala o Muslim. Sino nakaisip ng rap name mo? Kasi pare, di okay. MP3, ganito itsura, putang ina mo kang SKK. Boss, hindi kita pinangungunahan ha. Tsaka hindi rin ako nagagalit. Inasahan ko lang EJ Power. Binigay mo sa akin EJ Pangit. Pero kahit kargahan pa ng power itong isinalang yung MP3, makikita nyo lang tong wasak parang inapak-apakan lang na LCD. At last, baka hindi nyo naaalala, ako si Doc. At may dala akong itlog. Hindi. Ito yung yung para sa underground league ng hataw ng itlog. So parang siya at si Shaboy ata yung naglabas ng ganito. Hindi. Props lang to. Sayang, hindi ko ipupukpok. Kasi ang liit lang ng itlog tapos ang laki mong bugok. Ganda nun. Oo, palang puta. Malinaw na ano yun.
Jonas. Hindi natin kailangan ko ikumpara. Malinaw, sobrang linaw. Anyway, MP3, round 2 tara. Tangina, sa Cebu daw ginanap, tapos Bisaya daw ako. Yan ang sinabi ni Baduy. Bisaya daw ako. Dati lang yun, uy. Hindi lang yun, oy. Dati lang yun. Pero, bobo na ako mag-judge. Alam mo bang pinanood ko review mo sa battle nila Didel at Kulas? Body bag ka dun. Nung sinabi ni Didel na yung init niya ay pang Vesuvius, ba't bigla kang gumanon? Ano yun? Para mas makita mo yung meaning. O di ba ang labo pa rin, Repa? Jonas, di sa lahat ng panahon yung mata mo yung may problema. Tangina. Gets naman, gusto mo lang na Ako hindi ko alam yung Vesuvius talaga eh. Kahit yung reaction video ko, hindi. Tangina, ano ba yun? lahat ng panahon yung mata mo yung may problema. Ang ganda nun. Gets ganda naman, po. gusto mo lang na mahimay yun ng maayos. Ang di ko lang maintindihan, ba't ka biglang naging si Cyclops? Tapos pag may malakas na bar, ipopost niya lang yung vid, tas sasabihin niya lang din ulit. Pabalik-balik kanyang screenplay, kaya kung si Batang Rebelde yung CCTV, ito naman yung instant replay. Sabi ni Didel, si Vic Soto at Enigma ang totoong mga malalakas na boses. Gets? Eto breakdown ni Honghang. Boses. Boss. Bossing. Galing. Tangina, yun lang. Buti na himay mo. Yung ini-explain niya, alam na natin, wala tong legit na sinishare. Walang dinadagdag sa convo, parang na-restrict sa messenger. Trying hard magets yung bars, hindi ka ba nahihiya? Kung ikaw yung nanggagatas, tol, ba't ikaw yung napipiga? Ang ganda ng angulo ni MP3 dito, nahimay niya kung paano nireact ni Jonas yun. Nahanapan niya ng butas. Kaya inimbento yung pakisama sa pag-judge para madaan sa biro yung pag-explain at saka malin lang ang public. Pero binabase niya lang sa crowd reaction yung decision niya ng tunay niya na habit. Pag may pang matilinong bars at English lines, di na yan makarelate sa topic. Alam niya lang na malakas pero di niya naiintindihan kung bakit. Okay. Ihaw sarap na nanunuot hanggang laman. Kaya napapasarap pag manginasal chicken Kuya inasal. ako. Yeah. Ang ganda ng angulo dito ni MP3. Hindi ko napanood kasi wala ako napapanood halos na reaction video ni Jonas, pero kung totoo man 'yon, pero syempre dahil na rin siguro sa pinanood ni MP3 'yon, napakagandang silip na angulo nun. Lang na malakas pero di niya naiintindihan kung bakit. Yeah. Tangina, ultimo opinion sa pag-judge, hirap na hirap ka maging vocal. Gantong-ganto yung mga kaklase niyong maingay pero bagsak naman sa oral. Kaya kahit veteran ka tol, tingin ko sa'yo kulang ka pa. Ikaw yung 10 taong gulang na sa classroom na hirap pa magbasa. Alam kong tanga din ako mag-judge pero... Alam kong may issue din ako sa pag-judge, but I let my ego die. Kung iba yung trip nyo, sa trip ko, I don't need no lies. Ikaw, you've been here 10 years with them weirdo eyes. So paano ka naging tanga mag-judge if you can see both sides? Ganda naman ng punto na yun. Tangina, paano ka naging maayos sa judge kung you can see both sides? Ganda na. Years with them weirdo eyes. So paano ka naging tanga mag-judge if you can see both sides? Tanga pala. Maayos tuloy pa. Years with them weirdo eyes. So paano ka naging tanga mag-judge if you can see both sides? Oo, tama. Kung paano ka nga naging tanga? If you can see, kung nakikita mo yung parehas na both sides sa Tagalog. Ano ba sa Tagalog yung both sides? Parang kung nakikita mo yung parang kalagayan ng bawat isa o galaw ng bawat isa. So hindi ka tanga mag-judge kasi nakikita mo yung pagkakaiba ng dalawa. Ultimo 2x2 sa tisabuhay, pinagtripan ng hinayupak. Mangilan-ngilan na din yung mga laban na kanyang binalasubas. Hoy, wag kang patanga-tanga kung wala kang malika na pangungusap at wag kang puro pakisama din ang utak. Tangina, ganda. Ang katinong angulo ni MP3 dito, ang galing nun. Kung paano mag-react sa battle nila Didel hanggang bumagsak sa paano siya maghurado. Wag puro pakisama din yung utak. Tanginang kating angulo na ito. Kasi gusto ko gumaling ka.
para magbago ka na gago. Gusto ko mahimay mo yung mga bars at mapaliwanag mo sa tao para pag ni-review mo tong battle natin, magiging klaro pa sa klaro at mapaliwanag mo ng maayos kung paano ka tinalo. Kasi ako ang pinakabago na basihan ng bawat hurado. At wala tong pakisama kahit idaan sa peace talks. Habang si Milky Man na mimilkit dry, piga ang utak pag may deep thoughts. Ito yung bagong disenyo ng pag-review, kaya isa rap, so hate me now. Ikay dinisect ko ng maayos, tol. That's how you break it down. Okay. Reference ng mga nagre-review, nagre-reaction video. Anyway, mas solid to para sa akin. Napakaganda pagpili ng angulo, kung paano niya binuta si Jonas dito. Napakaganda nung setup mula kay Didel, kung paano niya inintindi yung mga sinabi ni Didel hanggang sa pumasok sa pakisamang judging, pakisama yung utak, tapos eto pag hinimay mo parang mas mapapaliwanag po sa kanila. Solid to. Solid na round 2 ni MP3, pero pakinggan muna natin round 2 ni Jonas. Tara. Sinisiraan pa pag video reaction ko. Kala mo, Habay? Tangina mo, si Looney nga bobo sa anime. Siyempre, may mga bagay akong hindi alam. Tanginan to ang puta, ungas. Pinagyayabang mo pa yung pagja-judge. Tangina, totoo. Pag ako nag-judge, trip lang. Pero inaabangan. Pag ikaw nag-judge, detalyado. Tas wala silang pakialam. Hi. Pwede ba mag-request? Pwede? Yeah. Pwede ba sabayan niyo ako? Okay lang? Yeah. Taas kamay. Yo! 1, Nag-exercise. 2. Okay na. Nag-exercise ang po. Upal. O baka sabihin mo, hindi nakasama sa rap game yun, tanga ka. Nakatulog sila sa rounds mo, ginising ko lang sila. Maganda nun. Maganda yun. Pin-arm up. Kumbaga, pampabuhay ng katawan yun pag pag magsusumba. Ganda nun. Maganda yun. Tanginan to. Round 2 na! Handa ka na ba? Kasi papakitaan na kita. Yang pangalan mong MP3, papalitan ko ng Mama. Aray, Mama. Alam nyo ba nung nakaraan, nakita ko to si Bading tumatakbo sa Baklaran. Bading? Takbo? Baklaran? We're gay. Ba't ba tinatawag niyo tong Bading? Grabe mangusga madla. Porkit tsumutsupa, sinasabihan yung bakla. Ang papangit na ugali nyo. Masyado kayong mapangutya. Paano kung yung pagtsupa, hindi niya naman sinasadya? Halimbawa, sa MP3, lasing. Tapos sa inidoro, sumusuka siya ng malala. Tapos kinukomport siya ng tropa niyang umiihi din sa baba. Yung Sakina mo! kinukomport siya ng tropa niyang umiihi din sa baba. Yung tite, malapit sa muka. Tapos nasubo niya ng bahagya. Yun ang sinasabi kong tsupa na hindi sinasadya. Kaya yung sinasabi nila sa'yo lagi, wag mo pakinggan. Tuloy mo lang, pare. Tsupa ka lang. Tuloy mo lang, pare. Tsupa ka lang. Sakina, no? Style clash eh. Kung gano'ng kakate yung angulo ni MP3, ganun din naman ka-lap trip yung napili ni Jonas sa round 2. Ulul, bakla ka talaga. At yan ay legit, bro. Sinesearch niya sa Google, how to deep throat. Alam mo, yung mga kartada mo, trip na trip ko pa naman, Pops. Bigyan mo lang ako ng 150, patitikimin kita ng Only Punch. Only punch, gago. Oo, inamin na sa akin ni M-Zite na ikaw ay bading, Mike. Trip mo daw pag midnight, mancho pa sa e-bike. Walang pinipiling tite, kahit madumi, go lang. Paborito niyang isubo yung mga titing komang. Okay lang maging ganyan eh. Kaso yung kababuyan mo, sobra.
Biruin nyo yung tamod ng tao, hinahalo niya sa torta. Yung mga ganyang kahayupan, paano mo natitake? Lumalabas ka pa ng bahay, yung titi mo nakatape. Ipagduduldulan kung bakla ka kahit ikaw ay mainispar. Bading, yung butas ng tumbong mo pa-star. Aswang ka pa raw, sabi ni Kripley. Kaya pala, lupit man laway. Tang inang tik-tik to, ang dinidilaan yung burat ng tatay. Wala. Inaakala ko kay MP3 na yung round 2. Kung gaano kaganda yung nasilip na angulo ni MP3, kung paano niya binigyan ng magandang istorya at punchline. Putang ina, no? Tinarantado lang siya ni Jonas sa gay jokes. Style clash, napakalinaw. Oo, lahat ng lihim mo ay mabubunyag na tol. Aswang sa bahay nyo, ang daming titing putol. Kaya pala inalok ng pamangking ko to kumain. Tumangge, kala ko naman busog ka pa. Puta, sabi ba naman yan sa akin, oh? Ayoko sa pamangkin mo tol, supot pa siya. Ang sailan mo naman sa tite. Grabe ka naman. Pero nung pumasok yung tito ko, yung tiyan niya kumalam. Tangina, no? Ang kupal kung yung imagery na binibigay ng istorya, ang gagong buda. Actually, pwede na nga siya sa sa movie na kung isasalin mo sa movie yung sinasabi ni Jonas, nakakatawa siya, sobra putang ina. Oo, sa isang anggulo lang umikot yung inulat tong mga bara. Pero tingnan nyo yung bading, mukhang nawawala na ng aura. Okay. Bading? Aura? Puta, naisip ko pa yon. Kalaminin mo pat yun. Kung mahusay ka talaga, ibalik mo tamod ko. Style clash, putang ina. Actually, depende to sa panlasa mo. Pwedeng MP3 kung ang trip mo yung kung paano niya nakuha kung paano niya sinasilip yung angulo about pagre-review ni Jonas, pakisama sa judging. Pero ako, Jonas ako, round 2. Style clash, napakalinaw. Kung gaano kabigat din o kaganda yung napiling round 2 ni MP3, gano'n naman kalap trip yung round 2 ni Jonas. So 1 and 2, Jonas ako dito. Round 3, balik mo yung tamod niya. MP3, tara. Dito papasok yung hindi ko pa kasi napanood to eh. Dito papasok kung sobrang lakas ba nung round 3 ni MP3, pwedeng mabura yung 1 and 2 ni Jonas. Ako hindi na. Ako hindi na. Kahit humina na yung round 3 ni Jonas at malakas sobra yung round 3 ni MP3, 1 and 2 kuha na ni Jonas eh. Per round lang base ko dito, hindi siya overall. So MP3, pakinggan muna natin kung baka sobrang lakas yung round 3 niya. Iko daw tamod niya. Ano de? Round 3 na. Flip top. So far, masaya ba? Yeah. Siyempre, Jo, di ko rin maitatanggi na talagang nakakatawa ka. Kaya mo kong daragin dito sa stage? Di yan nakakapagtaka. Pero pag hinamon kita ng suntukan, papalag ka ba? Joke lang. De, after party ng Gubat 12, pinagtripan niya kaming lahat. Napakakupal, nagpabida. Tinawag pa akong EJ Power na di na-aprubahan ng visa. Kaso yung senaryo lumala. May sinabing masama, kaya hinamon siya ng suntukan ni Mastafit nung ginalit niya yung matanda. Itong si Gagi na uga, at ang tanging nabanggit niya nung siya ay kabado na. Kuya Pito, wag ganun, malaki naman respeto ko sa'yo ah. Ha? Pagkatapos mong mang-trip biglang respect, tangina ang Ito ata yung nasa gubat kami nun, sobrang lasing ata nila nun, parang nagkakatripa na. Ito yata yung angulo na yun. yan! Parang hinampas mo ng itlog, tas sinabi mo na, props lang. Puro kasi pambubuling mga statements for the sake of entertainment, pero walang palag pag yung pinagtripan ay nawala ng patience. Parang nag-turn off lang sa comments nung ang page puno ng hatred kasi nung may masamang reaction siya ay natakot sa engagement. Shit. Pero in fairness sa kanya, tumayo siya ng matikas nung si Mastafit lumapit. Kaya hinanda ko cellphone ko kasi pang content na tumatik.
Tangina, bilib ako kasi si Jojo di nagpanik. Ang tapang niya habang ginagawa niyang pansalag si Arik. Tol, wag kang magtago sa likod ng salitang respeto pag biro mo'y inaksyonan. Kung pinalagan ka't di ka pumalag, di yan respeto, takot yan. Oo, Jonas, alam ko. Sa pagiging bully mo, ikay lamang at proud ka. Kaso lang you cross the line at naging out of bounds na. Alam mo ding mali ka doon, sumobra ka't ng clown pa, kaya natakot ka sa pito, alam mo na foul ka. Ah, shit. Ganda nun. At di lang yun, ginalit na din si John Leo dati kasi pinagtripan niya sa content yung master naming bay na bay. Sabi ko, tanginang mga banlag, di na naman nagkikita eye to eye. Alam mo anong malupit doon? Dinisrespect ka niya ng todo, tas tumihaya ka lang, Lodi. Tangina, naging duwag sa story. Dinamay na pamilya mo, tapos ikaw pa yung nag-sorry. Itong prankster, walang answer nung sa gangster pinatulan. Nakakatawang kinailangan pa ng Leo para tong cancer matauhan. Kung kailan mo Ganda nun. Kailangan pa ng Leo para yung cancer matauhan. Parang ano siya, no? Horoscope reference. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Ayun lang kasi una pumasok sa isip ko eh. Yung Leo, kailangan pa ng cancer para tama. Leo, cancer, matauhan, horoscope reference. Sorry? Itong prankster, walang answer nung sa gangster pinatulan. Nakakatawang kinailangan pa ng Leo para tong cancer matauhan. Kung Correct me if I'm wrong ha, kung baka mali ako dun sa unang pumasok sa isip ko, yung horoscope reference niya. kailan mo kinailangan na maging mapagpatol, tsaka ka lang din tumino at di ka man lang kumahol. Ang lakas mong mga asar, tapos di mo man lang napagtanggol. Kaya paano ko iuwi yung bayag niya kung wala kang bayag, tol? Yeah, tsaka, kaya sasabihin nyo ako yung malamya, eto nga yung may patunay, nung may nag-step up na sa bully, lumantad ang mga kulay. Ako, di man nire-respeto ng marami o binibigyan ng pugay, huling nang damay sa pamilya ko, nilaglag ko sa isabuhay. Kaya pag nag-angas pa to kaumay, ako'y di na maluloko. Mga tinatago mong kahihiyan, dinidiin ko lang ng todo. Oo, magaling kang magbiro. Pero may limit lang yun, bobo. Wala kang nagagawa kapag ang sitwasyon seryoso. Overall, maganda naman yung pinakita ni MP3. Siguro kung hindi si Jonas kalaban niya na talagang mas pinanindigan yung style niyang as comedy, sobrang kati din nung napiling angulo. Pero pakinggan muna natin. Pero 1 and 2, Jonas na ako dito eh. Props pa rin kay MP3. Round 3, Jonas, tara. Pwede ba ako mag-request? Ayan na. Baka pataasin ulit. Sayo naman. Ayun naman. Ay, puro away. Tanginan to. Pati si Kuya Pitts, sinasali. Tanginan nung away, prank yun. Kinabukasan namin sinabi. Gago ang puta, pati daw kami ni John Leo. Nag-away. Ang ina na ito ang puta. Puro ingay. Paano kami mag-aaway nun? Ano kami, pinsang maghiwalay. Diba? May pinsang buo kami maghiwalay. Ang ina na ito, puro away yung mga sinasabi para lang yung rounds niya mairaos. Sinisira mo kay John Leo porkit di kami nagkakatinginan ng maayos. Tangina, okay kami yan. Kupal ang puta. O sige, dahil kupal ka, pag-usapan natin yung sinabi mo kay Kayram na wala daw loyalty kasi sumalang at lumaban dun sa liga ng PSP. O lumalaban din ako dun. Anong problema, MP3? Kasalanan ba ng isang artist na mag-perform para sa napag-usapang talent fee? Hipokrito ka kung di mo kailangan ng pera. Huwag ka na magmalinis at maghugas. Puta si Kristo nga, para sa pilak lang ha, nilaglag siya ni Judas. Bakit may mga OFW na sa kanilang bayan lumilikas? Tingin mo ba trip lang nilang iwan yung pamilya nila sa Pilipinas? Bakit yung mga artistang mayayaman na nagtatrabaho sa magkabilang channel? Ano pa kaya yung tulad naming rapper na alipin na netong battle? Kaya kung tumatawid man kami sa magkabilang liga, alam kong gets na yon ni Enigma. Kaya nga ako duleng pare kasi gusto ko doble yung kita. Ganda na punto ni Jonas dito.
parang nirebat niya rin yung angulo tungkol dun sa mga PSP issue. Tsaka yung sinabi mo kay Emzite, hindi binibigyan ng TF mga taga-motos. Ang lupit mo, tropa. Ang bangis mo pumoka. Biruin mo, naisip mo pa yon habang naka-stay ka kay Christian Paolo Gabriola. Ang bait mong rapper. Ang lupit mo, brother. 2 weeks ka na kala Emzite, puta, naisip mo pa yung i-angle. Ito yung tipo na hindi dapat pinagkakatiwala ang tao. Ikukwento niya sa lahat kapag boysen yung timba nyo. Pag Jollibee yung plato, cup noodles lang yung baso, Selecta 3-in-1 yung tabo at pako lang yung kandado. Ang punto, yung pagiging kupal mo hanggang langit sagad. Ang daming magandang pinakita nung Zite, ang nasite mo pa yung pangit na side. Sa bagay, battle to eh. Si EJ Power nga eh, no? Si Vitrum, si Shei. Parang hindi natatakot sa impyerno. Pero hindi sila masama. Si Enigma yung demonyo. O, demonyo ka, Arik. Nakatago lang yung sungay. Biruin mo, ang saya niyang kumikita habang nagsisiraan kami ng buhay. Kupal! Di ba? Kupal! Tangina, si Boss Arik sobrang sama. Pag nag-match up, walang pigil-pigil. Biruin mo, pinaglaban niya si EJ Power tsaka si Bitrum kung hindi ka dibil-dibil. Kaya, sobrang samang tao. Hindi na nakokontento yan sa bars-bars. Alam nyo, tingin niya sa amin, nagbabangga ang dollars. Ikaw, di ka kasama sa kita. Kasi wala kang kwenta mag-spit. Rounds ko, pumapasok yung AdSense. Yung rounds mo, ini-skip. Kaya kong maka-million views kahit kalaban ko ang weak. Di ko kailangan ng MP3, pre, kasi hawak ko yung beat. Let's go! Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Million views na ba to? Yun nga. 533, isang araw. Oy, pa-million views nyo to ba? Ganda nung laban. Jonas, all 3 round, Jonas, sobrang linis. Style clash, sobra. Maganda. Pero Jonas, all 3 rounds. Second side, Sino nanalo dito? 15. MP3 versus Jonas. Mag-iisang beses para sa kanilang pareho. Ang mga tururado, 4-1. Magingay para kay MP3. Ay, para kay Jonas, sorry. Para kay Jonas. Baliktad. Hello ko. Bito on the spot ah. Jonas, 4-1 Jonas. Sabi na rin. Pwede pala yun, Vito. Real, live reaction dito. Tangina, kinabahan ako ron. Kala ko panalo talaga ako eh. Maraming salamat Pero tignan na natin sino yung mga bumoto. kay Boss. I love you. Vito. Ilang cut. Sino yung mga bumoto? 4-1 Jonas talaga yan, Jonas. Ayun, ang ganda ng laban. Jonas, MP3. Round 1, solid yung mga angles at punto ni MP3. Kahit na walang masyadong crowd reaction, nagagets ko naman. Tapos yung nag-skim siya na may flow, ang linis nun, solid din yon. Kaso pagpasok ng round 1 ni Jonas, intro pa lang nakuha niya na agad yung crowd. Ang ganda nung judging na angle niya. So, sino yung binoto kahit daw mag-crowd si MP3, bobo pa rin. Parang joke yun pero room shaker yun. Yung AI na saging, ang daming moments nun. Ang ganda rin ng ender niya. Kaya round 1 binigay ko kay Jonas. Round 2, naging effective para sa akin yung battle review angle ni MP3. Yung tanga na mag-judge si Jonas na angle. Kahit na nakikita niya yung both sides, ang lakas nun. Pati yung sa pakisama yung utak. Tapos nice din yung ender. Yung kay Jonas naman, lagi namang malakas yung rebuttals niya. Ang lakas nung ginising niya sa palakpak. Kaso, puro bakla angles yung round 2 niya. Kahit na isang angle lang yun, maigsi yung setup pero sunod-sunod yung punches. Binigay ko yun ng tie, sana, pero binigay ko yung edge ng round 2 kay MP3 kasi dahil sa isang angle umikot lang si Jonas. So round 3, parang gano'n naman yung nangyari kay MP3, ang haba ng angle niya na takot si Jonas. Tapos hindi naman gano'n kalakas yung ender o yung mga punchline. Parang na-sacrifice yung round na yon.
tapos nung pumasok yung round 3 ni Jonas, mas marami siyang angle, mas effective. So, 2 round binigay ko kay Jonas. Okay, Jonas. Katana. Para sa akin, sobrang dikit ng battle. Yung 1 and 3 para sa akin tabla kasi yung round 1, though parang mas lamang si Jonas sa punches. Para sa akin, tinabla ko kasi yung angle ni MP3 sa round 1 yung about sa mga joke sa mukha lait. Yun yung ginawa ni Jonas. So parang may plus point si MP3 kahit kulang siya sa punchline. So parang nagtabla sila doon. Sa 3 din, tinabla ko din yung 3 kasi parehas silang seryoso and parehas maganda yung punto nila at medyo pantay lang sa akin yung bigat ng mga seryoso na nilang pinupunto. Sa 2, hindi din ganun kadali kasi parang hindi ko sure, medyo parang feeling ko mas mahaba yung round 2, mas madaming punchline si Jonas. So parang medyo nung una tinatabla sa kanya ko binigay. So ko lang dahil mas madaming punchline si Jonas sa 2, mas sa kanya ko binigay. So 1 and 3 tabla, 2 Jonas. Props pa din kay MP3. Ayun, ako yung nag-iisang bumoto kay MP3. Yun, MP3. So serious, sarap na bang malakasan? Jollibee Inaalam Burger ko lang kung Steak sino and yung Burger bumoto. Steak Supreme na! So yung round 1 leto kills Sino pa yung Jonas? body ni Sa Malaga, yun, nalaman ko lang. Pero props kay MP3. Maganda pa rin yung pinakita niya. Siguro kung hindi si Jonas kalaban niya, sobrang katinong angulo na yun. Talagang pampamatay din talaga. Pero yun nga, congrats kay Jonas. Napanindigan niya yung estilo niya. Yeah!